Steven's POV. Welcome to Venaventura Resort. I hope you all enjoy your family vacation here. Nakangating bati ko sa pamilya na isa sa mga investors ko. Mangyami Restaurante, wow! Nice restaurant name you have here. Sambit ng lalaking di ko matandaan ng pangalan. Ngumiti na lang ako at tinabilin sa sila sa mga staff. I was starving kaya tito ko dumiretso matapos kong ihatid si Leticia kanina sa room nila. Leticia, usal ko. Napapangit at napapailing na rin talaga ako tuwing maalala kong babaeng yon. Ngayon lang ako naka-encounter ng babaeng katulad niya. She was so vocal about what she felt. Sasabihin ng gustong sabihin ng walang keme. She has a strong personality. Pwede, giit ko pa. Napapaisip pa rin. Kinumpas ko ang kamay ko upang kunin ang atensyon ng isa sa mga staff dito sa restaurant. Kagad namang lumapit sa akin ang pinaka-manager ng restaurant na may matingkad ng ngiti sa labi. She seems nice. Mukhang bago rin siya dito dahil ngayon ko lang siya nakita. Yes, sir? I'm Audrey, the new manager of Mangyami Restaurante. How may I help you, sir? Nakangiti pa rin sa niya. I smiled too and stands up. Steven Venaventura. Sagot ko na ikinalaki ng mata niya. Napansin ko pang bahagyang pagtikim niya. Maybe she knows me. Well, hindi naman sa pagmamayabang. Sino nga bang di makakakilala sa akin dito? Ako lang naman ang may-ari ng istang to. Do you have the list of the new guests here? Can I have a copy, please? Tumango naman siya at agad na umalis para kunin sigurong hinihingi ko. Some staffs give me food kahit na hindi pa ako humihingi. Narinig ko pang pinagbilin ako ni Audrey na asikasuhin mabuti na ikinailing ko na lang talaga. They don't have to treat me like a VIP. I was about to take a bite when someone caught my attention. She was smiling from ear to ear while holding her friend's wrist. But I think she was nervous. She looks tense. Ewan ko ba kung bakit pero parang napakadali para sa akin na basahin siya. Sir, here's the list of the guests. Kinuha ko agad yon kay Audrey at umusal ng pasasalamat. Umusal na rin naman siya kaagad at iniwan na ako mag-isa. Habang binabasa kong listahan ng mga bisita, hindi ko maiwasang mapatingin sa kinalulugaran ni Leticia at ng kaibigan niya. So, you're one of the guests to avail of the promo, huh? Pabulong kong sabi na makitang pangalan ni Leticia sa listahan. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng kaibigan niya na sinabi niyang nag-imbita sa kanya rito. Muli akong lumingon sa gawin nila at nahuling nakatingin din siya sa gawi ko, kaya naman kinindatan ko siya. Napangisi na lang ako na makita ko ang lantarang pag-irap niya sa akin. Sa dinami-rami ng babae dito, siya lang gumagawa sa akin noon. Siguro hindi niya ako kilala? At dahil doon napaisip ako, hindi niya nga ba ako kilala? Why are you looking at me? Napatingin ako sa kanya na ngayon nakatayo na sa harapan ko. Nakapamewang pa nga talaga at taas ang isang kilay. Don't deny it. I saw you with my tantalizing eyes. Kumindat ka pa nga eh. Giit pa ni Leticia na kinangiti ko. Ang sarap niya talagang asarin dahil napakabilis niyang mapikon. Gusto mo bang sumalo sa akin? Imbes sagutin siya, yun na lang ang nasabi ko. Pinaghila ko pa siya ng upuan at inalalayang makaupo. Sa ayaw at sa gusto niya, sasaluhan niya ako at wala siyang magagawa. Steve. I looked at her and she seemed serious but tense. But my name sounds sexy when she said it. Napangiti tuloy ako. Siya lang tumatawag sa akin sa pangalan kong yon. Karamihan kasi sa mga kamag-anak at halos lahat ng kaibigan ko, Steven ang tawag sa akin. Yes, baby. I smirked. Can I ask you something? Promise sa atin lang ha. Don't you dare say it to anyone or else. Tinitigan niya ako ng matalim sa mata bago nagsalita ulit. I will skin you alive. Promise. Okay, promise I won't tell to anyone. Sagot ko na lamang. Napapangiti ako ng dahil sa kaartihan niya. May kilala ka bang Venaventurang surname? I don't know what's his name but well, tingin mo ba narito siya? Nanalansyang tanong niya na kinakunot ng noo ko. Bukod kasi sa mga magulang ko, ako lang nag-iisang Venaventura sa islang to. Is she talking about my father? Or me? But why? I was about to ask her but she stands up, which made me look at her seriously. Wag na, kalimutan mo na lang yon. I have to go na. Iniintay ako ng kaibigan kong si Jade. Tatalikod na sana siya at aalis pero huminto agad at tuminti sa akin. Happy eating, Daddy? Ngumisi siya dahilan para matawa ko sa kanya. Leticia's POV. So, how was your vacation? Nadia, my sister, asked me. Ano bang pakialam niya sa bakasyon ko? At paano niya nalaman na nagbakasyon ako? Nakuha mo pa talagang gumala at magwaldas ng pera. Gayong alam mo namang namumulubi na tayo. My God, Leticia, nag-iisip ka ba?
Giit niya pa na talaga nga namang kinapanting ng tenga ko. Nadia, my dear sister, let me tell you something. I smirk, napipikon sa inaakto niya. Huwag mong ipasa sa akin ang bagay na alam naman natin kagagawan mo, okay? Tingin mo ba kapag nagmukmuk ako sa loob ng bahay, aangat ulit ang kumpanya? If I would not spend hundreds or thousands of pesos, do you think it can bring back those things that we already lost? Having a vacation, or should I say, me time, won't prevent the bankruptcy that we are facing now. At huwag kang umakto na parang kasalanan ko pa. I am not in this kind of situation if you will just behave and be a good daughter. Walang patid kong singhal sa kanya. Kaya aga-aga pinaiinit yung dugo ko. Simula na makauwi ako 2 araw nang lumipas, iyan at yan na lang ang tanong niya sa akin. Tipong gasgas na sa pandinig ko yung tinatanong niya eh. Peste? Okay. Ngumisi siya. I just want to tell you this, little sis. Live your life to the fullest. Best wishes na lang. Pagigihan mo ha, para naman may silbi ka. She left me after she told me that. Lakas talaga ng topak ng babaeng yun. Hindi ko nga rin alam kung paano ko naging kapatid ang bruhang yun eh. Simula pagkabata, hindi na talaga kami magkasundo ni Nadia. And yes, nang dahil sa kanya ako tuloy ang ikakasal para makabayad sa patong-patong na utang ng kumpanya nang dahil din sa kagagawan niya. Ikakasal na dapat siya sa anak na may-ari ng Dayton's Hotel dati pero nakipagsalo siya sa ibang lalaki at nahuli sa akto ng fiancé niya. After that, she becomes wild. Hanggang sa nalaman na lang namin bagsak na sa utang ang kumpanya nang dahil sa kanya. Dahil sa paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman nagkanda utang-utang siya at ngayon eto. Ako ang nakatakdang ikasal sa pesting lalaki na hindi ko man lang kilala. Peste? Sigaw ko habang naglalakad palabas ng bahay. Ngayon ang araw ng punta ko sa La Tigra Hotel upang mag-apply ng trabaho. Ayoko magpakasal at lalong ayoko maging pambayad utang na hindi naman akong umutang. Ma'am Leticia, hatid na kita. San ba ang punta mo? Nakangiting bungad sa akin ni Mang Carlos. Mabuti pang isang to kasing tingkad ng araw ang ngiti. Thank you, Mang Carlos. Just drive me to La Tigra Hotel. Gumanti lang din ako ng ngiti sa kanya bago walang pakialam na sumakay na. Sana lang talaga matanggap ako kaagad. Dad told me if I earn big amount of money, he might cancel and think about that wedding. Pero paano ko iipunin ang 20 milyon sa loob ng 5 buwan? Kahit yata ibenta ko pati atay at apdo ko, hindi ko agad maiipon yon. Pahala na, puwisit. Napapairap na bulong ko pa. Ilang minuto lang ang binyahe namin, narating din namin agad ang La Tigra. Ito ay 2 beses na papupuntahan ko to. Ngunit di tulad ng dati, papasok ako rito hindi para pumarty, kundi bilang aplikante. Wag yun ako akong hintayin, Mang Carlos. Baka humatagalan ako. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya at tumiretso na sa loob ng hotel. Dahil maaga pa, wala pa masyadong tao. Pero peste, bakit naman sobrang dami yata ng aplikante? Miss, mag-a-apply ka ba? Nalingon ko ang babaeng kumalabit sa akin. Nagtataka. Kung mag-a-apply ka, doon ang pila oh. Nakapila kasi kami. Nakangiting sabi niya. Tinuro pa sa akin kung saan ang pila na talaga nga namang kinataas ng dati mataas ko ng kilay. Ayoko nga pumili ng ganyan kahaba. Yeah, thanks. Bale, walang sagot ko na lang para di masayang ang effort niya. I went to the receptionist and immediately asked her, Is Kyle inside? She looks at me from my head down to my toes before she answered. Any appointment, ma'am? Napaisip ako ng magandang dahilan. Sa totoo lang, wala naman akong appointment sa lalaking yun eh. Hindi nga kami close. Feeling close lang. Well, he paid free me for 3 hours. Just call him na lang if you don't want to believe. I answered, rolling my eyes at her. Gosh, kailan pa ako naging bayarang babae? Sa bagay, may kasabihan nga basta gipit, sa patalim kumakapit. Oh, I see. He's in the presidential suite, miss. Sa 15th floor, katukin mo na lang. Iiling-iling niyang sagot. Lantaran din ang pagkadisgusto sa pagmumukha niya. Keeper! As I went inside the elevator, I immediately pressed the 15th floor button. Todo dasal din talaga ako na sana pagbigyan ako ni Kyle. Di naman siguro niya ako itataboy. Subukan niya nang malaman niya ako ng pakiramdam ng hinihiwalay ng kaluluwa. Mariin kong usal, pinapalubag ang sarili. This is it, pusit! Giit ko pa nang bumukas ang elevator. Kagad ko namang nakitang presidential suite at agad na nag-doorbell. Wala ring masyadong pinagkaiba ang Dayton's Hotel dito sa La Tigra Hotel. Kung ang pagbabasihan ay sa kagamitan at pagiging high-tech nito, walang maitutulak kabigin sa dalawa. I was about to press the doorbell button again, but the door opened and Kyle came out.
nothing but his boxer shorts. OMG! Nanlaki ang mata niya at daig pang nakakita ng Diyosa. Sa pamamagitan ko, syempre. Leticia, why are you doing here? Sorry, it's just... Katatanggal mo lang? Maangkong tanong, hindi na siya pinatapos. Kagigising ko lang. Bali walang sagot na naman. Nilawagan niya ang pinto at natatarantang pinatuloy ako sa loob. What do you want? Magbibihis lang ako saglit. Feel at home. He was about to leave me but I hold his hand immediately. Di na ako magpapatumpik-tumpik pa, Kyle. He stopped and stared at me. I need a job. Anything. Basta sa sahod ako. I need a big amount of money and I'm going to work for that. Kaya naman bigyan mo na ako ng trabaho. Bahagya lang siyang nagulat sa mga pinagsasabi ko pero na-absorb din naman ang utak niya. Bumuntong hininga muna siya bago tumitig sa akin. Are you sure kaya mo? Seryosong tanong niya. Kakayanin. Ano bang bakanting trabahong meron dito sa La Tigra? Yung malaki ang sahod ang kailangan ko, ha? I was so desperate. Kahit anong klaseng trabaho, papasukin ko na. Dancer. A first-class geisha, Leticia. Alam mo naman siguro kung ano yon. Every first of the month, may auction na nagaganap. Kung nakuha ka, mas malaking kikitain mo. Don't worry, it's legal. So, if you want, you can start tomorrow. Ano sa tingin mo? Walang patid niyang paglalahad. Bago ko pumunta rito, nag-background check na ako at ayos naman ang record sa La Tigra. Ang di ko lang inaasahan, dancer ang trabahong naghihintay sa akin. Sakali mang pumayag ako. My goodness! Hindi na yata masusungkit ang pinakaiingatan ko. It is your decision, Leticia. Giit niya pa. Bahala na. Kailangan ko ng malaking halaga at trabaho. Ngayong naririto na sa harapan ko. I'll start tomorrow then. Bale walang sagot ko. Pilit tinatago ang kaba. Nilahad niya sa akin ang kamay niya na agad ko namang inabot bago ngumiti. Welcome to La Tigra, where all your kinky desires become reality. He greeted me with a smile that made me feel more nervous. Sa kabilang banda, are you sure about that? Jade asked me with her brows furrowed. We are here at La Tigra Hotel. This is my first night as a dancer. Wala naman akong choice. Isa pa, sasayaw lang naman ako at hindi magtatanggal ng suot. Iisipin ko na lang challenge to sa akin para hindi na sumamang lalong loob ko. Napapairap kong sagot bago lumapit sa kanya at tumalikod. Pakitali nga na nasa likuran ko. Gait ko pa. Daig ko pang tigreng kulang sa aruga dahil sa kakapirasong saplot na suot ko. I was wearing the most daring tiger dress that exposes too much of my skin. Kulang na lang magbikini ako dahil pang ibaba at pang itas na lang halos ang suot ko. May buntot pa nga. Though may tali namang napaekis mula sa dibdib hanggang bewang, kaya hindi masyadong batid ang tiyan ko. But to make my outfit more unique than the other dancers, I bought myself a tiger mask too. It will cover my eyes and almost half of my forehead, which made me look interesting. You are so sexy, Leticia. Kahit ako'y nagigigil na sa'yo ngayon. What if someone asks you to go out? Papayag ka? Muli niyang tanong, nakataas ang kilay. Kung kaya nilang bayaran ng talent fee ko, why not? After all, I'm doing this because of money. Matari kong sagot. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Di naman kasi ako kasing liberated ni Jade. Isa pa, maharot ako pero hindi ako mahilig. Nakapreserve at buo pa rin ang kabibi ko, no? So, what's your name here? Tanong niya at kumunot ng noo ko dahil doon. Kailangan ba talaga ng pangalan? May pangalan naman na ako, ha? Alam mo kasi, dapat meron kang alias dito. You should hide your real identity. She told me, rolling her eyes. Dahil sa sinabi niyang yon, napaisip din ako. Ano nga bang magandang pangalan? Dapat yung bagay sa akin at sa personality ko. Wala ako maisip, puwisit. Kahit ano na lang. La Tigra. I whispered and looked at Jade. Yes, whenever I'm here, I will be La Tigra just like the name of the hotel itself. I told her with a small smile on my lips. Nang marinig kong maharot na musikang pumainan lang, nagpaalam na ako kay Jade at tumabas na silid na inuukup ako. Kasamang 4 pang dancers na kapareho ko rin ng suot ngunit iba-ibang kulay, umakyat kami sa entablado. Maraming tao ngayon at dito kami sa kasino ng hotel na kapwesto. Some were busy playing cards and other games here in the casino, habang ang ilay umiinom kasama ng isang geisha na nakaupo sa kandungan nila. Sinimulan kong ikembot ang aking balakang nang mapang-akit habang nililiwat ang aking mga mata sa buong kasino. Baka kasi may makakilala sa akin dito bukod kay Jade. Nakakailang at nakakahiya rin. Imagine, Leticia Montes, heiress of Montes Hotel and Resort, sumasayaw sa entablado na may ilan lang pirasong damit at sadyang mga akit ng customer. O ayan, wala na yan sa liga ko ha, pero wala akong choice kundi gawin to. Hoy,
Ikaw. Napatingin ako sa lalaking nakatayo sa tabi ng poste. May hawak na baso ng alak at nakatitig sa akin. Oo, ikaw. Pwede mo ba akong samahan sa table ko? Tanong niya sa akin at nagsalubong ang kilay ko habang matamang nakatitig sa kanya. Siya ay tila nasa 40 taon. Too old for me. Yuck. Ayoko nga siyang ka-table. Naisip ko palang nasasayaw ko sa tabi niya. Tapos mukha siyang mahilig na nasasabik. Gusto ko ng masuka. Sorry, but I'm not interested. Just find another na lang. Ayaw kitang ka-table. Masungit kong sagot. I was about to turn around and move to another place while dancing, but he grabbed my wrist with force. I feel annoyed yet nervous. Ang lakas ng loob mong tumanggi. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Kayang-kaya kitang bilhin. Bakit? Magkano ka ba, ha? Sino rin ba siya sa akala niya para bilhin ng katulad kong ginto kang ituring ng iba? Excuse me, you can't afford me, old man? Bali walang sagot ko at pinaglas ang kamay para mabitawan niya. But to my horror, hinila niya ako palapit sa katawan niya at akmang hahagkan. Peste ka? Sinampal ko siya. Sabi ko sa'yo, ayaw kitang ka-table. Mahirap pang intindihin yon? Tinulak ko siya hanggang tuluyan niya na akong mabitawan. Dahil sa lakas ng tugtog at ingay ng mga tao, hindi ako sigurado kung may nakarinig ba sa amin na matandang kukluba na yon. Kung gantong senaryong lagi ko mararanasan dahil sa pagsasayaw, might as well bid myself into the auction later. Naiinis kong sambit. Bumaba ako mula entablado at tuloy-tuloy naglakad patungo sa elevator. Di ako sigurado kung nasa presidential suite si Kyle ngayon, pero kailangan ko siyang makausap. Kasi hodang magalit siya sa akin o sabihan niya ako ng demanding. Mas intindihan niyang galit ko at baka masapak ko siyang unggoy siya. Kyle, open the door! I shout as I knock on the door. Tinadtad ko rin ng pindot ang doorbell para matananta siya. Kyle, I said, open the door! Muli kong sigaw. I'm coming! Wait up! Bid me up, I'm desperate! Putol ko sa sasabihin niya pa nang buksan niyang pinto. Nanlaki din ang mata niya nang mahimigan ako pero kumunot din ang noo. Leticia? He asked, not sure. The one and only. Isali mo ko sa auction mamaya, 1,000,000 agad ang lapag. Bumuntong hininga muna ako bago tinanggal ang maskarang suot ko pa din. I need 20 million, Kyle. I don't want to get married to someone I don't know. And love, please help me. Maluha-luha akong giit sa kanya. Even if I sell my body to a monster, I will. Wag lang maikasal sa hindi ko naman mahal. Mas magiging miserable ang buhay ko pag ganon. Are you sure about that? He asked seriously. He was staring at me like he was staring at my soul. Kapag may bumili sa'yo sa bidding, magiging sa kanya ka sa loob ng 1 linggo. Susundin mo kahit anong gustong ginawa ng bumili, Leticia. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Pagkatapos ng 1 linggo, ikaw naman ang pwede mag-demand kung anong gusto mo mangyari. The payment will be half-half, Leticia. If someone bought you for 5 million, half of it will be given to you, and the other half remain to me. Now I'll ask you again. Are you sure you wanted to auction yourself into the bidding? Kapag oo ang sagot, walang urungan. And I'll start the bidding if your decision is final. Mahabang salaysay niya. Di ko man masyadong maintindihan ang layunin ng bidding na yon. Isa lang sigurado ko. At yon ang sumugal sa larong hindi ko pa nasusubukan kailanman. I looked at him seriously then smirked. Bahala na. Sana lang gwapo at hindi gurang ang makabilis sa akin mamaya. Deal. And that's my final decision. Sa kabilang banda. Ladies and gentlemen, ito na ang pinakahihintay ninyong lahat. Malakas sa sigaw ng MC sa entablado bago lumingon sa aming nasa likurang bahagi ng stage. Tonight, we will give our gems here at La Tigra Hotels. Kinumpas niyang kamay sa gawin namin. Hudyat na umakyat kaming mga kasali sa auction. 3 lalaki at 2 kaming babaeng sabay-sabay na umakyat. The crowd became chaotic. Some were shouting while waving their hands up with a glass of different liquor. Which one do you want us to bid first? Muling sigaw ng MC. Di naman magkamayo o mga tao sa baba na entablado. Hinawakan ng MC ang kamay ko at marahang hinila paharap. OMG, I'm nervous. What is your name, sexy lady? Nakangiting tanong niya sa akin. I faced the crowd looking for someone I knew. Di naman siguro nila ako makikilala at mabobosesan. Sana. Muli ko nilibot ang paningin sa mga tao at napansin ang lalaking nakaupo sa dulong bahagi. Medyo madilim sa bahagi niya kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. But I think he was handsome. I get the mic while staring at the man who's dark as night eyes. La Tigra, that's my name? I told the MC then smiled seductively. I heard the crowd shout Leticia, which is the name that I said. Ang ilan ay nagsimula ng magbid.
Ladies and gentlemen, ang presyo ng Latigra magsisimula sa 1,000,000. Tiyak pagandahin niya ang 1 linggo. Ngayon, ano pang hinihintay nyo? Start to roar! Malakas at sunod-sunod na paglalahad ng MC. Di naman magkamayo at customers at lahat ng nasa baba na entablado. 2,000,000! I looked at the man who shouts for that price. Peste, he's old already. I pray hard that someone will bid higher than his price. 3,000,000. Sigaw na isa pang matandang hukluban. What the? Ba't ang tatanda? Malalagot sa akin si Kyle pag bininta niya ako sa matandang yon. 10,000,000. Natahimik ang karamihan habang may sumisigaw ng presyo. And to my surprise, ang lalaking tinitigan ko ay ang nagbid ng 10,000,000 para bilhin ako. Oh Diyos, mangyaring hayaan siya. Kahit di ko siya maaninag mula dito, sigurado ko di siya tulad ng 2 naunang matatandang hukluban. Higher than 10,000,000? Sigaw ng MC. Latigra was told by. He stopped for a minute. Di rin sigurado kung sinong lalaki. Pero nung lumapit ang babae at bumulong sa MC, muli ito nagsalita. Enjoy your week with our very own Latigra, Mr. Steven? Di ko na inintindi pa ang ibang sinasabi ng MC. Natoon lang ang pansin ko sa Mr. Steven na yon, na kayo nakatalikod at naglalakad papunta sa elevator. 15th floor, elite room. Puntahan mo agad si Mr. Steven doon. Hihintayin ka raw niya? Bulong sa akin ng babae. Tumango ako at iniwan na siya. Di na nagpalit ng damit dahil nasa silid na nakalaan para sa amin ang pamalit ko. I felt nervous but excited to see who is that Mr. Steven that bought me for 10,000,000. Mukhang yayamanin ang isang yon. Ano kayang nasa isip niya para bilhin ako sa ganong halaga? I pressed the 15th floor button and then wait while thinking about the reason behind that 10,000,000. But what matters most is that I already have 5,000,000 that easily. 15,000,000 na lang ang kulang. Napapangiting sambit ko. Nang bumukas ang elevator, agad akong lumabas. Hinanap ang elite room na agad ko rin namang nakita. Kumatok ng isang beses pero hindi bumukas. Kakatok sana ulit pero medyo nahawi na yung pinto. Hello? May tao ba dyan? Tanong kong parang natatakot. Baka mamaya multo palang pesting Mr. Steven na yon. Tuloy ka, he commands. My brows furrowed as I heard that baritone voice. It seems familiar. Para narinig ko na. Tutuloy na ako. Are you sure you're not a ghost? I asked again, feeling scared. Bakit ba kasi hindi mo lang siya magpakita? Di mo lang ako salubungin. No, I'm not. I am still alive, Latigra. Narinig kong humagikik siya ng tawa. Ang sexy din ng hagikik niya. Peste. Dumiretso ako ng sala at walang pakialam na umupo sa couch. Nakatalikod siya kaya hindi ko kagad nakita ang mukha niya. Tatanggalin ko na sana ang maskara ko pero lumingon siya na nakapagpabigla sa akin. Steve? Nanlalaki ang matang bulalas ko. Agad tinanggal ang maskarang suot ko na nagpabigla din sa kanya. He looked surprised too. His lips were parted. Leticia, what the? Ba't narito ka? Ba't kasali ka sa auction? God! Paano kung di ako nagbid ng mataas na halaga? Ang matandang yun nakikipaglaban hanggang sa mawala para bilhin ka. Sunod-sunod niyang sambit. Pero bakit galit siya? Thanks to you, Dan. Nakangiting sagot ko na lamang. Ngayon alam kong si Steve palang bumili sa akin. Medyo panatag ang loob ko. At least I know him. Kaya, lumapit siya ng konti sa akin. Hinawakan ang mukha ko, tinagilid to. Tilitigan ako ng matalim at walang sabi-sabi. Hinagkan ako at nagpalaki ng mata ko. Di ko inaasahang mangyayari to. Di ko inaasahang hahagkan niya ako. Nanginig ang tuhod ko at kailangan kong kumapit sa mga braso niya para kumuha ng suporta. Pero dinala niya ako sa pader habang hagkan pa rin ako. Anong nangyari sa Steve na nakilala ko dati? Kilala ko ba siya? Bakit parang mahilig ang Steve na to ngayon? But wait, did I hear the MC right? His name is Steven, not Steve. Ano ba talaga, Leticia? Ayos ka nga. The MC's right. I will enjoy your company. Let's start spicing each other week then, shall we? Tanong niya pagkatapos makapigil hiningang haggan. I was speechless, clueless about what's happening. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi ako prepared. Kailangan ko mag-isip ng maayos. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ako maging dihado sa aming dalawa. Tilulak ko siya konti dahilan para mapatigil siya sa paghagkan. Tiningnan ko siya na nakakaakit, trying to control the situation. May pangontra ka? Malamang wala yan. Taste good pala ha. Tingnan kong Boy Scout kang peste ka. Tumingin siya sa akin tapos seryosong umiti. Di ako gumamit ng pangontra, baby. Pambata lang yon. Pero kung yan ang gusto mo, marami ako. Hey, I was just joking. Pigil ko sa kanya nang hahablutin niya ang suot kong pang itaas.
Sang lupalop ng katawang lupa, ako kumukuha ng lakas ng loob para sabihin niya mga kagagahan sa kanya. I like you, La Tigra. Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Pero mas gusto ko pang tinawag kitang baby, Leticia. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa batok dahil sa ginawa niyang pagbulong. Amoy na amoy ko rin ang minty breath niya na sobrang gusto ko siyang hagkan. Teka nga muna, magkaninawan nga tayo? Pinamayawangan ko siya. How come the MC called you Steven but you told me your name is Steve? Pinagloloko mo yata ako eh. Natigilan siya. Kumunot ang noo bago napakamot sa batok. Yeah, my name is Steve. Steve Tice. But my family and friends call me Steven. You're the only one that calls me Steve and I like that, baby. Sunod-sunod niyang sabi. Don't call me baby. I'm not your baby. Pinandilatan ko siya ng mata bago muling umupo sa couch. Di don't. Bali walang sagot na naman na kinairap ko ulit. Umupo rin siya sa kaharap kong couch. Pinagsalikap ang mga kamay at maring tumitig sa akin. Anyway, I have a proposal to make. He said like a businessman who wants to conduct business with his investor. Kung matutuwa ako sa proposal mong yan, sige push. Pero kung hindi, sarilinin mo na lang. Bali walang sagot ko naman. Wala akong palang makipag-close ng business proposal sa kanya, no? Isa paano bang mali ko sa mga business proposal na yan? Be my mistress, Leticia. Napatawid ako ng upo at napatitig sa kanya. Tama bang narinig ko? O nahihibang na talaga ang lalaking to? Nagpapatawa ka ba? Why would I want to become your mistress? And wait, are you married? Gosh, I have to go. Ayoko masabunutan ng asawa mo at lalong ayoko mabansag ang pinakamagandang kabit sa balat ng lupa. Sunod-sunod at mariin kong singhal sa kanya. I was about to stand up and walk away but he holds my wrist and pull me, causing me to sit on his lap. Peste! Sa lawang ng couch abay kung bakit sa kandungan niya pa ako naglanding. I will pay you and no, I am not married. Walang sasabunot sa'yo at hindi ka mababansag ang pinakamagandang kabit sa balat ng earth. Be my future mistress, Leticia, and I guarantee that you don't have to work at the Tigra Hotel as a dancer. You don't have to auction yourself, just name your price. Halos pabulong niyang sambit sa leeg ko. Kasama ba sa trabaho ko to? Kasama ba sa isang linggong usapan ng bidding ng ganitong klase ng proposal? Paano kung tumanggi ako? Ibig sabihin babawiin niya yung bayad niya? Peste, kailangan ko ng pera ngayon eh. Steve, hindi lang proposal ang pinag-uusapan natin dito. Para nagpo-propose ka ng business sa business partner mo ha? Nakasalalay ang perlas ko once pumayag ako maging mistress mo. In short, ang pinag-uusapan natin pagkababae ko. Ano ka ba? Paglalahad ko sa kanya habang pilit nilalabanan ang kiliting dulot ng labi niya. Kapag hindi talaga ako nakapagpigil, papatulan ko ng isang to. Kasi hodang mawasak ang perlas ko basta bumatimusan ko siya, okay na. Kaya nga babayaran kita. And don't worry, we'll do a contract signing in my proposal. Kunot ang noong nalingon ko siya. At talagang may pa-contract signing pa ha? Anong tingin mo sa perlas ko? Pagkain na kapag napanis, itatapon na? Peste naman, Steve. Mayaman din ako. Sadyang namang problema lang ngayon kaya't naipit na ako sa gantong sitwasyon. Pag-iimporma ko sa kanya.